Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Pansin nyo na rin po ba na lately tumitindi po ang mga naninira kay President Bongbong Marcos. Sabay-sabay po sila, nagkakampihan po sila, at lahat ng issue papasukin nila kahit na non-issue, kahit na gumawa sila ng peking balita, basta makapanira lang kay President Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya at sa kanyang administrasyon. At kung mapapansin niyo, nanggagalaiti po sila sa galit. Bakit kaya? Hindi kaya dahil sa hindi sila pinapansin ni President Bongbong Marcos. Alam niyo naman tayo, pag meron tayong kaaway at hindi tayo pinapansin nung inaaway natin, lalo po tayong nagliliyab. Mas lalong kung ano-ano sinasabi natin, minumura natin, niyuyurakan natin, para lang pansinin tayo. At kapag hindi tayo pinansin, doble ang galit natin. Yan po ang nangyayari dito sa mga anti-Marcos. Kasi parang nakalimutan na nila na kung ano-ano na nga ang pinagdaanan ng pamilya Marcos. Lahat ng klaseng panlilibak, pang-aalipusta, paninira, ay ginawa noon sa pamilya Marcos. And yet, ang presidente natin ngayon ay isang Marcos. Nung naupo si President Bongbong Marcos, may nabalitaan ba tayo na siya ay gumanti sa mga kalaban? Wala po. Doon sa mga hindi nabigyan ng pwesto, yung mga bumaliktad, dahil hindi nila nakuha yung gusto nilang pwesto na ibigay sa kanila ng PBBM administration, sila po yung putak ng putak ngayon. At ni minsan, hindi sila pinatulan, kaya lalo naman silang nagliliyab. Take for example, dito po kay Maharlika. Kung nanonood kayo, ako nung una nanonood pa ako sa kanya. Nung siya ay nasa side pa ng mga Marcoses. Pero mula nang siya ay bumaliktad, well, pinanood ko yung mga unang banat niya. Pero habang patagal ng patagal, tumitindi yung kanyang pagmumura, tumitindi yung kanyang panlilibak, pang-aalipusta, lahat na lang ng klasing pagmumurat, paninira, lahat ng klasing salitang yan ay nagamit na ni Maharlika para i-trigger ang pamilya Marcos. Lalo na po si First Lady Lisa. Pinatulan ba siya? Ni minsan pinatulan ba siya? Hindi po. Kaya lalo siyang nanggagalaiti. Dito sa Polvoron video na sinasabi niya, sumobra na ang tagal. Ine-expect ng taong bayan, video ang ilalabas niya. Yung pala isang peking dokumento. At alam nyo ba, naghahamon pa itong si Maharlika ngayon. Meron kasing nagpadala sa akin ng video, pinanood ko lang yung part na sinabi niya na dapat daw magpa-drug test si PBBM. At binigyan niya ng taning or deadline sila PBBM at Lisa Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang bukas na lang, April 5. Dapat daw sila ay pumunta sa Amerika at mag-file ng demanda. Kasuhan daw si Maharlika doon. At kung hindi nila gagawin yan, ay syokot daw. Yun ang word niya eh, syokot. Meaning, takot itong mag-asawang Marcos sa kanya. At bakit naman kanyo dapat matakot itong mag-asawang Marcos kay Maharlika? Sino ba si Maharlika? Alam nyo, kung gagamitin nyo yung utak ninyo, kaya lang po ganyan makabanat si Maharlika ay dahil wala po siya dito sa Pilipinas. Subukan niyang gawin yan dito. Umuwi siya rito, dito siya mag-vlog. May paglalagyan siya sa sobrang libelous ng kanyang mga sinasabi. Kung sa tingin niya, meron siyang mga akusasyon at ebidensya kay President Bongbong Marcos at kay Lisa Marcos, siya ang pumunta dito para idemanda itong mag-asawang ito. Hindi yung hahamunin niya si PBBM na pumunta daw sa Amerika para siya ay kasuhan. Bakit naman nila gagawin yun? At bakit mag-aaksaya ng panahon sila President Bongbong Marcos sa isang Maharlika? Napakadami ng dumaan na pagsubok sa pamilyang ito. Mula noon hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ginagawa nila dahil hindi nila matanggap na isang Marcos ang nanalo. Yung iba ang dahilan dahil atat na atat silang iupo si Vice President Sara Duterte. Ba't hindi na lang kaya sila ang lumaban kay President Marcos? Sila ang tumakbong presidente. Hindi sila makapaghintay. Darating din naman ang panahon ni Vice President Sara Duterte to be the president
kung siya nga ang mananalo sa 2028. Kesyo nagpapalabas pa sila ng mga survey ngayon na bumaba daw ang rating ni Bongbong sa ni Sara. Although mataas pa rin si Sara. Siyempre hindi nila ipapakita na si Bongbong lang ang bumababa. Pero doon sa survey sila, mataas pa rin si Sara Duterte. Ako hindi na ako naniniwala sa survey na yan. Dahil ako nakikita ko yung performance nila. So kahit anong survey pa ang gawin, lalo na yung survey ng ang CEO itong si Malutikia. Pagkakatiwalaan nyo ba yan? Tandaan nyo, basta ang isang survey firm ay ang humahawak anti-Marcos, huwag nyo nang asahan na mataas ang rating ni PBBM. Dahil gagawin nila lahat ng magagawa nila para iangat si Sara Duterte. Well, sa akin, kung mananalo si Sara Duterte sa 2028, susuportahan ko siya. Hindi ko man siya iboto, pero susuportahan ko siya. Dahil ako naniniwala na kung sino ang italaga ng Diyos sa posisyon na yan, dapat suportahan para po umunlad ang bayan. Hindi po pwedeng watak-watak tayo forever. Hindi ko binoto si former President Rodrigo Duterte, pero nung siya na ang nanalo, binigay ko ang aking suporta. May mga ayaw man ako sa kanya, pero kailangan kong suportahan ang kanyang administrasyon. Dahil kung magtatagumpay si President Rodrigo Duterte, kasama naman ako. So bakit hindi ko siya susuportahan? Dahil siya nga ang leader eh. Ngayon, binoto ko si Bongbong Marcos, nanalo siya. So all out ang suporta ko at masaya ako tulad ng mga Marcos loyalists na nakabalik ang mga Marcoses. At kung sakaling manalo si VP Sara sa 2028, no choice po ako kundi ang suportahan siya. Dahil yun po ang sinabi ng Panginoon. Kung sino ang ilalagay ng leader, dapat magpasakop tayo. Dahil kahit ayaw natin ng leader na itinalaga ng Diyos, kailangan natin makipagkaisa para umunlad tayo. And then, the next election, iboto ulit natin kung sino yung gusto natin. Ganun po sana tayo, kaya lang hindi eh. Puro paninira na lang ang ginagawa nila sa ating presidente. Well, kung tutuusin, lahat naman po na naging past presidents eh. Meron po bang isang presidente na 100% ang suporta ng buong sambayan ng Pilipino? Magsabi nga kayo. Kahit na si Cory Aquino hanggang kay Rodrigo Duterte. Hindi naman po nagkaroon ng 100% total support ang Pilipino sa isang presidente. Dito nga lang kay President Bongbong Marcos, doble, triple ang mga paninira dahil hindi nila matanggap na isang Marcos ang mauupo sa Malacanang. So lahat gagawin nila para siraan si Bongbong Marcos. So yung mga survey na yan, kahit na bumaba pa si President Bongbong Marcos dyan sa survey nila, kung ako nakikita ko ang performance naman ni President Bongbong Marcos, hindi ko na po iintindihin at papansinin itong mga survey na to. Dahil alam na po natin sa panahong ito na minamanipula po nila ang kanilang mga survey. Kayo na po ang bahalang mag-isip kung anong mga survey firm ang halatang minamanipula lang ang kanilang mga survey. At sa isang katulad ni Maharlika, naglabas ng dokumento na sinabi ng peke ng PIDEA, paniniwalaan nyo pa rin ang isang Maharlika? Sabi nga dito, nabasa ko dito eh, mga DDS, kanino kayo naniniwala? Kay Maharlika o kay Tatay Diggs na nagsabi na walang polvoron video? Litong-lito na yata kayo. Oo nga naman. Kung si former President Duterte na nga ang nagsabi na walang polvoron video dahil kung meron yan, matagal na yang lumabas. Totoo naman yan. Or baka naman ini-edit pa. Sa panahon ngayon, sa pagka-advance ng technology natin, kung sa mga pelikula nga eh, yung mga patay na artista eh, napapa-arte ulit nila sa mga pelikula ngayon. Ito pa kayang polvoron video na sinasabi nila Maharlika? O sinong paniniwalaan nyo ngayon? Si Tatay Diggs na sinabi niyang walang polvoron video o si Maharlika? Sinong paniniwalaan nyo? Si Senator Bato de la Rosa o si Maharlika nung sinabi ni former PNP Chief de la Rosa na wala akong nakita. May mga chismis lang. Pero sa aking mga listahan noong ako ay Chief PNP, wala akong nakita. Sinong paniniwalaan nyo? Si Maharlika o ang former PIDEA chief na si Dionisio Santiago nung sinabi niya, based on all the foregoing facts, the PIDEA asserts that President Marcos Jr. is not and was never in its watch list. At ngayon, naglabas din ang PIDEA na peke yung ebidensya ni Maharlika. Sino ang paniniwalaan nyo?
Kung maniniwala kayo kay Maharlika, di naniniwala kayo na sinungaling ang PIDEA, si Bato de la Rosa, si Dionisio Santiago, at si Tatay Diggs. Lahat nung yan, sinungaling. Si Maharlika lang ang nagsasabi ng totoo. Isip-isip naman po tayo. Tapos ngayon, may deadline pa si President Bongbong Marcos. Nako, nanginginig na po si President Bongbong Marcos. Umiikot na po ang tumbong ng mag-asawa. Hindi nila alam kung paano ang gagawin nila. Kailangan umabot sila sa deadline ni Maharlika, which is I think tomorrow. Correct me if I'm wrong. Hindi ko po pinanood yung buong video ni Maharlika dahil hindi ko po matanggap kung papaano napapaniwala ni Maharlika yung mga followers niya. Puro burak ang lumalabas sa kanyang bibig. Pwede naman tayong maging anti-Marcos. Pwede tayong pumuna. Pwede nating questionin ang ginagawa ng ating pamahalaan nang hindi tayo gumagamit ng pagmumura. Kung kayo nanonood ng mga video ng Maharlika, hindi ko alam kung paano nyo natatanggap yung mga salitang lumalabas kay Maharlika. At doon kayo naniniwala sa taong parang imbornal ang bibig. Ngayon lang ako nakarinig ng isang babae na lahat na yata ng mga bad words, lahat na yata ng mga salitang pagmumura ay nagamit na niya. And yet, hallelujah yung kanyang mga followers. Hindi ko po sila masisisi. Ano ba ang sabi? Birds of the same feathers flock together. At yan po ang magpapatunay nun. So, kung kayo naniniwala kay Maharlika, fine. Pero isipin ninyo na naniniwala din kayo na sinungaling si Bato de la Rosa at si Tatay Diggs. Dahil kung sila sinasabi nilang wala sa PIDEA list si Bongbong Marcos at ang sabi ni Tatay Diggs walang polvoron video pero kay Maharlika sinasabi niya meron. Kanino kayo talaga maniniwala? So hintayin natin. Baka naman matakot si President Bongbong Marcos at bigla niyang kaladkarin si First Lady Lisa Marcos para umabot dun sa deadline para daw kasuhan si Maharlika. Hindi ba meron tayong sinasabi? Lalo na yung mga attorney dyan, yung mga abogado. Kung sino ang nag-aakusa, kayo ang magpakita ng pruweba. Bakit hindi si Maharlika ang pumunta ng Pilipinas para kasuhan itong mag-asawang ito? O sige, dahil may immunity si President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos na lang. Hintayin na lang matapos ang termino ni President Bongbong Marcos at saka nyo idemanda. Ba't hindi niya magawa? Kaya malakas ang loob niya kasi wala siya rito. Sabi nga ng iba, American citizen daw yan, hindi naman Pilipino. So bakit tayo maniniwala sa isang tao na hindi naman Pilipino? Ipinagpalit nga niya yung kanyang citizenship para maging Amerikano. So paano tayo maniniwala na ang kanyang allegiance or loyalty ay nasa mga Pilipino? But then again, sa mga supporters ni Maharlika, tuloy nyo lang yan. Kung para sa inyo, totoo si Maharlika, fine. Ganun lang po talaga ang buhay. Meron po tayong demokrasya, meron tayong sarili-sariling pinaniniwalaan, pero darating din naman ang panahon, tulad nung nangyari sa mga Marcoses, lahat ng paninira, lahat ng pangdadown sa Marcos family ay natanggap nila. Ano ang iginanti ng langit? President Bongbong Marcos, ang Pangulo natin. Ganyan din po ang mangyayari. Abangan na lang po natin. Hintayin natin ang sarili-sarili nating karma. Isa pa pong hindi natin alam kung paniniwalaan natin, itong si Vic Rodriguez, na sinasabi niya rin, hinahamon niya rin si President Bongbong Marcos na magpa-drug test daw. Dahil itong chismis daw na to ay nagsimula sa bulong na meron isang presidenteng nagko-cocaine, na drug addict. Hanggang sa lumaki ng lumaki yung apoy, at ngayon ay hinihiling daw ng taong bayan na magpa-drug test si Bongbong Marcos para magkaalaman na. Tandaan po natin, nung si Vic Rodriguez ay nasa kampo pa ni President Bongbong Marcos, nung nagpa-drug test po ang ating Pangulo, si Vic Rodriguez pa ang may hawak ng resulta na nagsasabing negative ang ating presidente. Meron bang ibang mga presidentiable na nagpa-drug test nung panahon ng eleksyon? Ngayon, porque wala na si Vic Rodriguez sa kampo ni President Bongbong Marcos, hindi na siya naniniwala doon sa ipinakita niyang resulta? Alam nyo, itong mga taong ito ang delikado. Kung nagawa nilang bumaliktad
at may mga pangyayari na hindi nila nakuha yung posisyon na gusto nila or sila ay tinanggal sa pwesto at sila ay bumaliktad na. Hindi po malayong mangyari na gawin din nila yan doon sa kanilang sinamahang grupo ngayon kung hindi ibibigay yung gusto nila. So, itong grupong kinasasalihan nila Maharlika at nila Vic Rodriguez at kung sino-sino pa, tandaan nyo, kailangan nyong ibigay yung mga nais ng mga taong yan. Dahil kung hindi nyo ibibigay yan, expected na po na babaliktad din yung mga yan at lilipat sa kung saan. So, dapat bang matakot si President Bongbong Marcos sa mga taong ito? Nako, mukhang nanginginig na sa President Bongbong Marcos, kailangan niya na magpa-drug test. Kailangan niya na pumunta sa Amerika at matatapos na yung deadline. Nasaan na ba si President Bongbong Marcos ngayon? Andun nagtatrabaho para sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Pero siyempre, hindi pa rin po tayo dapat magpakampante. Dapat po alerto tayo. Tayo pong mga supporters ni President Bongbong Marcos, lahat ng mga totoong nagmamahal sa Pilipinas. Dahil meron pong kumakalat na chismis na naman na may niluluto daw na kudeta ngayong Abril. In fact, parang ang rinig ko April 10 to 15. So hindi pa rin po tayo pwedeng magpakampante. Let us all pray na ang maiitim na balak nito mga taong ito na gustong sirain ang Pilipinas. Dahil hindi lang po si President Bongbong Marcos ang gusto nilang sirain. Ang kabuuan po ng Pilipinas ang gusto nilang sirain. Dahil ayaw nilang makipagkaisa at ayaw nilang umasenso at umunlad ang bayan na ito sa ilalim ni Bongbong Marcos. Samantalang pag umunlad naman ito, sama-sama po tayong lahat. Hindi nyo ba nakikita yon? Hindi lang naman kami mga taga-suporta ng gobyernong ito ang aasenso pag umunlad ang Pilipinas. Kasama po tayong lahat. So mahirap po ba talagang suportahan na lang ang gobyerno natin? Tapos pagdating ng susunod na eleksyon, saka kayo bumawi. Iboto nyo yung gusto nyong iboto. Kasi kahit na magpalabas kayo ng sangkatutak na survey, hindi nyo na po mapapaalis si Bongbong Marcos sa pwesto niya. Siya na po ang presidente natin hanggang 2028. O sige, kung para sa inyo wala siyang ginagawa, para sa inyo lang yun. Mas marami kaming nakakakita ng mga ginagawang maganda ni President Bongbong Marcos para sa Pilipinas. At ito lang po ang masasabi ko sa mga patuloy na naninira at gustong pabagsakin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kung sa China nga, hindi natakot si President Bongbong Marcos, sa inyo pa kaya? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos te Agnina. Peace.